mga kadonatics, nako, may natuklasan na naman si Mayor Isko patungkol sa pabahay sa Maynila. Instead kasi na ibigay sa mga mahihirap mga kadonatics, ang nangyari, ibinigay sa mga mayayaman. At ang nakakalungkot pa talaga, ibinigay sa staff members ng mga congressmen. Maybe their relatives mga kadonatics. Grabe talagang karapalan. Kawawang mga pobreng Manileño mga kadonatics. Nawalan na nga ng kita, nawalan pa ng bahay. Grabe talaga. At sino kaya itong mga congressman mga kadonatics? Panoorin natin yung video kung isiniwalat ba o hindi. Pero alam naman natin kung sino-sino ang mga congressman dyan at sino yung mga garapalan talaga. Dionisio, Abante, Chua, and may tatlo pa. Nako, eto mga kadonatics, panoorin natin yung video. Those beneficiary, and yesterday I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12-50 para ma-award lang sa isang beneficiaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Ay, grabe. Talaga, no? Sobra. Kung hindi naupo to si Mayor Isko, nako, ewan ko na lang kung makakaahon pa ang Maynila nito. Grabe talaga. Buti na lang talaga. With God's grace, mga kadonatics, naupo si Mayor Isko. Iyan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi. Dahil staff ni Congressman. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba? Your purpose. The day that you decided to join public service. Not service to yourselves. Tama. Alam nyo malapit sa akin yun. Yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, panagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkar to halt the award to investigate those mga gifted child. Una, ang pagiging katapatan sa tao. Kung kayo ay may iniwang bayarin, ako po may inutang. Nako. Na minsan hindi ko kinubli. Ang masakit, kasama ko kayong nangutang nun eh. Pero bagamat ako'y nangutang, tayo'y nagtatag ng matagal ko ng pangarap. Irma Alfonso, Dr. J, Edward Tan, Letlet inabot pa to, Che Bormeo, Lou Biloso, mga matatagal ko ng kasama. Alam ninyo, sa puso't isipan ko, noon pa man pangarap ko na mamigay ng lupa at pabahay. Bakit? Squatter ako eh. Alam ko ang pakiramdam ng isang tao ni hindi niya alam kung pag-uwi niya ay yung bahay niya nakatirik pa. Kaya minabuti ko, pati sa pagsasabatas bilang konsihal, pati sa pagsasabatas bilang presiding officer like Vice Mayor Chia Atienza, at nung ako'y naging punong o ekutibo, lahat ng pinangarap ko, ipinatayo ko, tinupad ko. Sa utang nang galing yun. Sinabi ko nga sa taong bayan sa kasagsagan ng pandemya, ultimo relo ng City Hall, ipatatas ako kitang bunting makaraos lang tayo. Totoo naman, may punto talaga mga kadonatics. Kasi nangungutang ka nga para naman sa bayan, para sa mga mahihirap. Eh ang nangyayari ngayon mga kadonatics, may utang pang 10 billion, wala pang naibigay para sa mahihirap. Wala pang naitulong para sa mamamayan. Grabe talaga ang garapalan ngayon. You know what? I don't like Mayor Isko noon mga kadonatics. Pero nakita ko talaga yung sincerity niya as a public servant. At ngayon, pinatunayan niya ulit mga kadonatics. I wish and pray na aahon ulit yung Maynila. I'm not Manileño, but I pray for you. Nakaraos tayo ng pandemya na itatag ang mga pabahay. Libo-libo. Iba nga sa inyo, nangaagaw pa sa ngayon ng pabahay para sa tao. Tandaan nyo to, hanggat ako nandito, mga konsihal, mga bahagi ng department head na nakikisapakat, I will review all those beneficiary. And yesterday, I heard something very bad. At 30 na, mayor na ako, may tumitira pa ng 12-50 para ma-award lang sa isang beneficiaryo ang pabahay ng lungsod na ginawa natin. Wala na nga kayong ginawa. Ipinamimigay nyo pa sa may pera. Iyan idinisenyo para sa walang masisilungan. Hindi. Dahil staff ni Congressman. Oh, grabe.
In 3 years, mga kadonatics, in 3 years, ang daming nangyari sa Maynila. Grabe. Okay lang kung magaganda. Nako, ang papangit pa, mga kadonatics. Corruption dito, corruption doon. Ang ipinatayo ni Mayor Isko na mga pabahay, ibinigay pala sa staff members ng mga congressmen. What the heck? Mapapamura ka na lang talaga. Grabe. Para kayong laging nasa kusina. Nakalimutan nyo na ba your purpose? The day you decided to join public service, not service to yourselves. Alam nyo, malapit sa akin yun. Yung pabinababoy ninyo. Kung sino man sila, panagutin ko sila. And today, I directed Secretary Letlet Sarkar to halt the award, to investigate those mga gifted child. Patay kayo dyan. May bahay naman tayo eh. May masisilungan tayo. Paano ang wala? At tandaan din natin, yan ay hindi ko ipinangutang na ang tanging dahilan ay pagbayarin galing sa lumang income. One day, I don't know, by accident, there was a news came to public and I read about the Mandanas ruling. And when I read the decision of the Supreme Court, magkakaroon ng windfall o extra income ang ating minamahal na lungsod. And mind you, and I want you to go back a little bit with our history. Before I assume as your mayor, we will never be entertained by any government banks. Bakit? Napakasama ng COA audit report ng siyudad ng Maynila. Nako. Ngunit, bakit nagkaliwat kanan ang bangko ng gobyernong lumapit sa atin? Bakit? May bagong pera. Hindi mo kailangan taasan ang buwis ng tao dahil may paparating na bagong income. And through some financial engineering, I am no economist, but I know what is the effect of inflation to every human being, not only in Manila, but the entire world. A peso spent today is better than the same peso spent tomorrow. And with that, napatupad natin. And with that, nakatawid tayo. 8 buwan, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Deficit, binanggit ko kanina, may deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Wow, mga kadonatics, grabe. Buti na lang talaga naupo si Mayor Isko again. Kasi yung sila Kuna, may balak pa talaga, di ba? Tumakbo ulit. Yung sino pa yung si Versosa na kalyado ni Tambaloslos. Nako naman. Buti na lang, ha? Buti na lang wise na yung Manileño ngayon. Kaya mga kadonatics, tingnan at scrutinize na mabuti yung tao, yung politiko na iboboto mo. Ngayon kasi mga kadonatics, we are in moving on.
come 2028, please pray before you vote. Kasi grabe mga kadonatics, tayo nangangarap, tayo rin ang naghihirap. Habang yung mga buhay na sa taas, nako, grabe, relax na relax. Sobra na. Kaya eto mga kadonatics, thank you so much and God bless you. Don't forget to subscribe. Ha? Ingat palagi. Bye-bye.